Ang Department of Energy tiniyak na walang kakulangan sa supply ng krudo at petrolyo sa kabila na nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Iran at bansang Israel. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan yan ni Bombo Bea Pinisa. Tiniyak ng Department of Energy na walang nakikitang kakulangan sa supply ng krudo at petrolyo sa bansa sa kabila ng nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Iran at Israel. Sa naging pag-inspeksyon ni Officer in Charge Sharon Garin, inihayag niya na hindi pa ganoon ka-imminent ang problema na maaaring maging epekto ng krisis sa Iran. Sa kabila nito, bilang pagsunod sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan ng mga Pilipino mula sa inflation at maging sa ilan pang mga problemang pang-ekonomiya, ay pinaghandaan na ng Department of Energy ang maaaring epekto nito sa ating bansa. Tiniyak din ng opisyal na katuwang din nila ang Department of Agriculture at maging ang Department of Transportation para matiyak na mapoprotektahan ng publiko mula sa nakaambang na krisis. Kaugnay nga, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Officer in Charge Sharon Garin. Wala po kaming nakikita ngayon kasi nag-run down kami ng history of oil crisis and everything. Ngayon po, hindi po ganun ka-imminent ang problem. Pero dahil sa utos din ng Presidente na kailangan we protect our people from inflation, from all the economic impacts of this. So medyo inuunahan na ng DOE, including DOTR and DA, na kung ano ba ang pwedeng aksyonan para ready na tayo in case Tinataya namang mayroon pang magiging 5.4 million barrels per day mula sa tatlong bansa na unaffected sa sigalot sa loob ng Middle East ngayong matatapos na ang buwan ng Hunyo. Paliwanag naman ni Oil Management Industry Bureau Director Ronald Abad, malinaw na sa kabila ng nagiging giyera sa mga naturang bansa, walang aktual na supply disruption sa nangyayari sa industriya ng krudo sa loob ng Iran. Bukas din ang departamento na makipag-ugnayan sa mga hindi bahagi ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC, gaya ng Estados Unidos, Russia, Canada, Mexico at maging ang Brazil na maaaring mapagpunan pa ng alternatibong supply ng petrolyo ng Pilipinas. Kaugnay yan, pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ng Oil Management Industry Bureau Director Ronald Abad. Malapit na end of June, ang expected ho na sobra dyan is around 5.4 million barrels per day na pwede pang gamitin ng tatlong bansa na yan kung mawala yung around 1.5 barrels na galing na ini-export ng Iran. Granting na mawala ha, kasi ngayon, klaruhin lang namin, wala hong actual supply disruption na nangyayari, even kay Iran. So, pero kung meron, nandiyan ho ang Middle East, tatlong bansa yan, 5.4, and you even have to look at the non-OPEC pa. Nandiyan pa yung US, Russia, Canada, Mexico, Brazil, na pwede pa hong magpuno. Sa kasalukuyan naman, Bombo Dennis at Bombo Victor, patuloy nang nakikipag-ugnayan sa mga oil companies at iba pang mga stakeholders sa industriya ng petrolyo at krudo ang Department of Energy para naman matiyak na hindi makakaapekto ang malala ang gera sa pangangailangan ng publiko pagdating sa mga naturang produkto. Yan muna mga updates mula dito sa Maynila. Bombo Bea Pinisa nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!